sa buhay mo. Palingin na lang. So, ano sabi sa Biblia patungkol dyan sa mga bagay na yan, mga negatibo? Ang sabi sa Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. So, basahin mo nga, sister na yan. Ano na sa'yo? Hanapin ko yung megani ko. Kasi, ano na yung aking megani? Yung mata ko mahina. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Ano ito? Ayan ang Biblia na sa likod. Marami. 18 to 19. 19. Okay. Ang sabi dito ay, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Di 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa makita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Okay, Okay. salamat. So, etong binasa ni Nean sa Isaiah, no? Ang Panginoong Diyos mismo ang nagsasalita rito. Forget the past, okay? Forget the things in the past. Actually, ang pinapatungkulan niya rito, base sa konteksto nito, is yung bayan ng Israel, mga Israelites. But if you're going to apply it in our lives, it's also applicable, no? Kasi tayo yung bagong Israelita na tinatawag sa ngayon. Tayo ay mga anak ng Diyos, tayo mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. And of course, this particular verse is also applicable to us. So, forget the past, okay? Forget the things that happened in the past. Kung ano man yung mga nakalipas, no? Although sometimes, bumabalik-balik sila, hindi naman natin maiwasan yung bilang tao. Pero hindi yun nangangahulugan na doon natin itutuon yung pag-iisip natin. Okay? Forget the former things, yung mga bagay na nangyari, ano man yan, lalong-lalo na yung mga bagay na nagdulot sa atin ng hindi maganda, ng kalungkutan noon, mga negatibo. So, ibauna natin sa limot yun. No? Dapat yung mga bagay na yon ay nagbigay ng aral sa atin habang tayo ay nagpapatuloy bilang anak ng Diyos, habang tayo nagpapatuloy na naglalakad sa mundong ibabaw na ito. Ano man yung challenge o negative na nangyari sa buhay natin in the past, nagkaroon tayo ng aral doon, at yung aral na yun yung isinasapamuhay natin. Kumbaga naging gabay sila. Okay? Hindi yung we did something wrong in the past, no? Nagkaroon tayo ng negatibong pangyayari sa buhay natin, at itutuloy-tuloy natin. Dapat hindi ganoon. Dapat yun, naputol na. Okay? Kung yun yung nakaraan, iwan na natin yun doon. Do not dwell, no? Huwag kayong mamuhay nang naaayon doon sa nakaraan, kundi mamuhay tayo nang naaayon dito sa kasalukuyan, na kung ano yung lesson na nakuha natin sa nakaraan, ayon ay magpapatuloy dapat yung lesson na yun. Kumbaga, kung nung nakaraan, no, hindi ka magaling mag-makeup, okay? Nagkaroon ka ng lesson doon. Ngayon, marunong ka na mag-makeup ng mas maganda. So, it's just a shallow illustration, pero gusto ko lang i-point out dito kung ano yung naranasan natin sa nakaraan, no? Huwag na nating balik-balikan yon to the point na talagang isipin natin, kundi kung ano yung lesson na nakuha natin doon, yun ang magiging aral natin habang tayo ay nagpapatuloy dito sa mundong ibabaw. Kasi habang buhay tayo rito, ultimately, may mga challenges tayong kakaharapin. Hindi mawawala yan. As long as you are normal, no? Of course, may mga challenges, problems, pagsubok nakakaharapin, pero hindi nangangahulugan na magtutuon na tayo ng gusto ron, pagtutuunan natin ng todo, ng lakas, okay? Hanggang sa may stress, etc. Kundi kung ano yung lesson na nakuha natin, base doon sa naranasan natin in the past, yun ang magpapatuloy, magbibigay sa atin ng kalakasan para mapagtagumpayan natin itong
kinakaharap natin ngayon at sa darating pa na panahon. Sabi nga ng Panginoon dito sa kanila, see, I am doing a new thing. No? Gumagawa ako ng panibagong bagay para sa iyo. Okay? And ito ay nagpo-progress. So, we believe, no, that when God promises, He fulfills, no. Hindi katulad ng tao kapag nangako, usually, no, yung pangako na yon ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Pero pag ang Panginoon na nangako, whether we like it or not, no, whether we accept it or not, tutuparin ng Panginoong Diyos yan. Sabi gano'n ng Panginoon, no, ni Yahweh, see, I am doing a new thing. Okay? So, panghawakan natin yun. Ang Panginoon ay may plano sa atin at siya ay gumagawa at kumikilos sa ating mga buhay. So, yun ang Panginoon. I am doing a new thing and nagpo-progress yun kahit na sabihin natin little by little. Okay? Anong sabi sa verse 19, no, na binasa sa atin kanina? Sabing gano'n, I am making a way in the wilderness. Kapag sinabi mong wilderness, ito yung lugar, no, na kumbaga sa Amazon rainforest, napakalaking napakalaking gubat yan, pinakamalaki sa buong mundo. Sabi nga, yan yung pinaka-lang o yung baga, no? Baga natin, di ba? Sa pamamagitan niya tayo nakakahinga. Yung rainforest, Amazon rainforest, yan yung tinaguriang lang, no, ng buong mundo, lang of the earth. Kasi napakalaki niyan at marami yung carbon dioxide, no, parang yan, tumutulong yan ng malaki upang sa ganon hindi natin malanghap. Okay? So the lung of the earth, yung Amazon rainforest. So marami pang bahagi ng Amazon rainforest na kung saan ay wala pang mga tao na nakapunta. So sabihin na natin wilderness, okay, gubat, virgin forest. So, pag sinabi yung virgin forest, walang daan. Pero ang sinabi ng Panginoon dito, sa binasa sa atin, I am making a way in the wilderness. Okay? Gumagawa ako ng daan doon sa gubat. Okay? Doon sa ilang. At ang daan na yon sa ilang, kung i-relay natin, we are going to relate it to the New Testament. Walang ibang daan na sinabi sa New Testament kundi ang Panginoong Yesus. Okay? Sabing ganun sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me. Okay? Ako ang daan ng katotohanan at ng buhay. So, yon ang ginawa ng Panginoong Diyos na maging daan ng Panginoong Yesus upang sa ganun, kung ano man yung kagubatan ng ating isip, ng ating buhay, kung ano man yung kagubatan ng ating pagkatao, magkakaroon niya ng daan at ang daan na yan na kung saan ay itatalaga sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At yan ang magiging direksyon natin, yan ang magiging way kung saan tayo ay makakarating sa Diyos Ama. Okay? Wala nang ibang daan. At ano pa yung pangalawang bahagi doon? I am making streams, okay? Tawag dito sa desert, okay? I am making streams in the desert. So, pag sinabi natin disyerto, of course, wala kang makikitang anumang bukal dyan, okay? Wala kang makikitang anumang batis dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, sa disyerto, sa wasteland, pag sinabi natin wasteland, desert, no? Kumbaga parang, ano na yan wala kang makikitang buhay dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, I am making streams, no, batis doon sa disyerto o sa lupa na kumbaga parang wala ng kabuluhan. So tayo mga kapatid, no, kung tutuusin, ang buhay natin parang walang kabuluhan apart doon sa
sa relasyon natin, apart sa Panginoong Diyos. Okay? Maraming mga tao, they are successful, no, financially, educationally, no. Pero unfortunately, kapag dumating sila sa punto ng buhay nila, no, na mamamaalam na sila sa mundo, parang most of them, no, they are crying, no. They wasted their life dito sa mundo. Kasi they know, no, na meron pang meron kabilang buhay, no, na kung saan tatahakin nila after the departure dito sa mundong ibabaw na to. Mga kapatid, we are considered as wasteland, no? Para tayong mga lupang wala ng kwenta. Pero dahil mahal at iniibig tayo ng Panginoong Diyos, He is making streams out of us, okay? At yung stream na yon, yung batis na yon, yung bukal na yon, ay walang iba kundi ang Panginoon, no? He appoints Jesus for us to be able to become valuable. Okay? May halaga. Kung dati wala tayong halaga, when we have accepted Christ as our Lord and Savior, nagkaroon ng halaga ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng tawag dito, buhay, na kung saan ito ay magiging panghabang buhay sa hinaharap. Of course, ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live even though they die. Okay? Ako yung muling pagkabuhay at abuhay, sabi ng Panginoon. Kung sino man ang naniniwala sa akin, nananampalataya sa akin, sila ay mabubuhay kahit na sila ay mamatay. Okay? So, ibig sabihin, there is that life after death. No? So, hopefully, no, yun yung magiging motivation natin as we go along. No? Habang hinahayaan pa tayo ng Diyos na mamuhay, na maglakad dito sa ibabaw ng mundo. Okay? Sana ganun yung maging mentalidad natin, pag-iisip natin, na ang pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat is yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. So again, I am the resurrection and the life, sabi ng Panginoon. Those who believe in me will live even though they die. Okay? So for us to be able to do that, no, go along hand in hand with Jesus, of course, we have to end, no, kung ano man yung isipin natin sa nakaraan. Meron na tayong bagong panahon. So, isipin natin at manangan tayo, manalig tayo sa Panginoon. Okay? At yon ang mensahe para sa atin itong taong 2025. And I hope, kahit na hindi tayo regular, no, na nakakapag-fellowship as what others do, lagi nating tandaan, no, na yung biyaya ng Panginoon, ang kanyang presensya, lagi nating hilingin sa Kanya. Kalakasan, encouragement na nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen. At hopefully, and I'm praying, no, na itong 2025 ay mas maging puno ng pagpapala sa bawat isa sa atin. At magkaroon tayo ng iba yung kalakasan, no, physically at spiritually. So, tayo ay manalangin. Lord, thank you sa iyong mensahe. And truly, Panginoon, we have to live with you hand in hand at patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa aming pananampalataya and help us to forget, Panginoon, the things that happened in the past, especially those challenges, negative things that happened to us in the past. But instead, Panginoon, we learn to live now with you because you alone are our hope. You alone that we trust. Lord, thank you so much. We praise you and we glorify your name. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.